A blessed evening po sa ating lahat. Let's pray. Yes, Lord, we thank you, God, for this night po. Salamat sa gabi naman na muli po kami ay makakapakinig ng salita po ninyo. Dalangin ko na bigyan niyo po kami ng wisdom, understanding sa salita po ninyo. Patuloy na mangusap ka, Lord, at kami po'y makikinig. In Jesus' name, Amen. Ayan. So yung text po natin, mababasa po sa Luke 22 verse 1 to 23. Basahin po natin. Malapit nang ipagdiwang noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, na tinatawag ding pista ng Pasko or Passover. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, nakabilang sa 12. Kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Judas ng salapi. Nakipagkasundo siya at mula noon humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siyang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong pampaskwa. Yan. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa. Saan po ninyo nais na maghanda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung nasaan ang silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Ipapakita niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng kagamitan. Doon kayo maghanap. Lumakad sila, natagpuan ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang sumapit ang oras, dumulog si Jesus sa hapagkasamang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Patagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Tumampo siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay binigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang paalala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Ayan, so praise God sa salitang napakinggan po, nabasa po natin. And ito po yung isa sa topic po natin this month of February, amen, na pinamagatan ko pong loving others, amen. And nung nakita ko po ito, inisip ko po if sino ba yung best example na nag-show ng love sa other people or even to the people na mahirap mahalin. Amen. And ang pinaka-best example is si Jesus. Amen. So ito po yung napili ko. And yun, ito po yung, dito po natin mami-witness how Jesus loved Judas. Amen. Despite the hurt and the betrayal. Amen. So, Judas was a Jewish man, amen, who lived in the Holy Land during the 1st century or sa common era po nila, which is
or which means, amen, ito po yung kapanahunan nila, Jesus. Nung time na naborn si Jesus is the same era, amen, nung kapanahunan din nila Judas. And he is one of the apostles of Christ, amen, nabasa rin po natin doon. And yung position niya po as apostles is a treasurer, amen, and he used his position to steal money from the group, amen. So hindi na tayo magtataka kung bakit pinagpalit niya si Jesus sa ilang bariya lang, amen. So yun, the term Judas or Judas kiss is often used to describe as liar or a backstabber. Amen. Grabe naman yung pangalan niya. Pero may tatlong points po tayo. First point is love chooses. Amen. So Jesus acknowledges Judas' future betrayal, yet he still continues to extend love and grace towards him. Amen. Grabe yung love ni Jesus. Amen. Na despite knowing na si Judas yung magbibetray sa kanya, yung one of his disciple, amen, na magbibetray sa kanya, amen, still pinili niya pa rin na mahalin si Judas, amen. So this means that love doesn't come from feelings, amen. Si Jesus, hindi siya nag-base sa feelings niya or dun sa sitwasyon na meron siya, amen. It is decision we stand by despite the hurt and betrayal, amen. So to love is a decision, amen. Naway, bilang Kristiyano, amen, ma-inspire tayo on how Jesus showed His love to Judas, amen, na pipiliin mo pa ring magmahal kahit na alam mo na yung taong yun is someone who will betray or give you pain, amen. So yun, even in the face of hurting you deeply and abandoning you when you needed them the most, amen, may we choose to respond with love. Ang hirap, no, bilang tao, yung capacity natin to love is hindi po ganun ka high ganun or ka high kagaya ng love ni Jesus, amen. Pero let's ask the Lord to increase our capacity to love, amen, to help us to show or to choose love despite the hurt, amen. And yun, in Luke 22:1, di ba? Nabasa natin doon na Satan entered Judas, amen. Bakit ang napakadali na lang kay Satan to na maghimasok sa buhay ni Judas? Why? Kasi una pa lang ini-entertain na ni Judas yung kasalanan, amen. So kapag pala nakita ni Satan na alam mo yun, may entry point sa heart mo na pwede siyang pumasok, ganun, kagaya ni Judas, nag-i-enjoy siya sa kasalanan, which is nag-i-steal siya ng money from the group, amen. So napakadali na lang kay Satan to enter kay Judas, amen. And kagaya din natin, amen, if ganun po tayo na nag-i-enjoy patago sa kasalanan, amen, hindi napakadali kay Satan to deceive us, to trap us, amen, sa temptation or sa kasalanan, amen. So yun, Judas was close to Jesus and witnessed His ministry, teachings, and miracles, yet, amen, nagawa niya pa rin na ipagkanulo si Jesus because doon sa fleshly pleasure na matatanggap niya, doon sa pera na pinagpalit niya kay Jesus, amen. And sana hindi tayo ganun, na kahit na anong mangyari, wag natin ipagpalit yung pagmamahal natin kay Jesus, amen. At kahit na anong mangyari, amen, let's keep our relationship with the Lord, amen. Ayan. So second point is love acts, amen. So may dalawang nakita po ako dito na ginawa ni Jesus kay Judas and also dun sa mga disciples niya. First is washing feet, amen. Mababasa po natin to sa John 13 chapter 13 verse 1 to 30. Medyo
Kakagulo na yung utak ko. Pero, yan, ito po yung unstoppable love na nakita ko while Jesus washing feet dun sa mga disciples niya. So, the act of washing feet, amen, is illustrated their spiritual cleansing. Ayan, so, sa washing feet na yon, mayroon pong tatlong dinedemonstrate po yan. First is humility, amen. Nakita po natin doon that despite of knowing na si Jesus yun, the Son of God, amen, pero nandun yung humility niya to wash the feet of the hi. Hi! Hindi na, ayun ko na.